At tagal ang proseso, mahaba ang proseso. Tama naman si Ombudsman Remulla kahapon. I agree na ano ho ito, hindi rin nga dapat minamadali. Hindi nga rin po dapat ito bara-bara. Ano ho, kasi nga baka din minadali mo, eventually dismissed, at yung pong mga yan na mga maaakusahan na naman, walang kadalaan. Tuloy at tuloy pa rin. Kasi nga wala pong nakukulong talaga as in, mga kapatid. Walang napapanagot. So mamaya po pag-uusapan natin to. Meron na daw pong tinatanggap sa Witness Protection Program ng Estado sa usapin po ng flood control scandal. Ang tanong lang po natin nga dito na naman, filing po ng kaso, gaano katagal kahaba ito, kasi kung ikukumpara mo ito dito sa kaso po ni Atong Ang, may arrest warrant na po siya, nahuli na po yung lahat ng mga individual maliban po sa kanya. Ang tanong po dito mga kapatid, kung hindi siya sisipot, ano mangyayari? Itutuloy yung kaso. I give ba ang mag-a-award Hindi nito? na, wala na nga siya doon. Hinahanap pa nga siya, di ba? Kasama siya sa pinapasabi na sa lunes. Ay, sorry po. Oo, May mga aligasyon na para bigyan ng leksyon yung mga nandadaya, mawala sa mundo. Yan pong aligasyon sa kanya. But bottom line dito, still, it's all about money. It's always money, 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 Okay, money. mga kapatid, let's make money. pero sa legal malinis. na pamamaraan. Yan, sa malinis na paraan. Okay. Sabi niya dito sa kanyang mensahe, at ito po'y akin ding na ipakalat sa ating mga friendship. Ang sabi dito, poverty exists not because we cannot feed the poor, but because we cannot satisfy the rich. Amen! I can't get no satisfaction yata ang theme song nila sa buhay. Yan talaga ang root of all evil kapag hindi ka marunong makontento sa buhay. Di ba? Meron ka na nito, gusto mo pa ng more, kaya kahit hindi sa'yo, kinukulimbat mo. Ay. Hoy, easy, Yun ang easy. aga. Lagi na i-connect dito, no? Mga kapatid, yan nga po ang sabi nga kaninang umaga, although ako po naman po, sa totoo lang ha, naghahanap nga ng Magandang balita. magandang balita. Ang una ko din po ngayon tinutunghayan na actually yung mga business page ng mga pahayagan, ano po. Well, halimbawa, ngayon sabi ko, magandang balita ito. Ahead of Christmas holidays. Ito ho yung business page po ng Philippine Star, no. Cash remittances rise to $2.9 billion in November. Ito po yung November. Yan. So at least magandang balita ito para po doon sa nagdaan na season. Okay, and ilan pa pong mga balita dito na ating hinahanap, bagamat ang nakasapaw po dito ay yung, sorry, pero yung, nasa record na po naman ng kasaysayan ng Pilipinas, ang kasalukuyang administrasyon dahil ito po ang administrasyon na kung saan po ang piso ay sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Yung po nakasapaw po dito sa mga maliliit na mga binabanggit nga po natin na magagandang balita po naman so far, no ha? Okay. Asa na ba ako? Nandito Sa ka pa rin magandang sa True balita. FM. Oo. yun lang good news natin, no? And then, Para napilitan pa tayo. hindi nga po. Wala kasi talaga nga, mahanap eh. hindi po. Kasi, ano ba magagawa natin ngayon kung hindi po din tutukan po ito? Kasi ito ho ngayon, inaamin din naman, bahagya po kahapon, inaamin din po naman ni Press Officer Claire na ang isa sa mga dahilan kung bakit po sumadsad sa historic low ang peso ay dahil sa flood control scandal. Oo, hindi maitatanggi. Opo. Even the experts, the economists, yun po ang sinasabi. I think, sabi mo nga, lagi mong punto, di ba baby, di mo kailangan maging ekonomista. It's obvious. May kinalaman ang korupsyon kung bakit tayo ganito at kung bakit salsad ang piso. Tsaka po yung ating mga foreign direct investment at Yan. ilan pa po yung basically po yung trust, no? Trust ng tao, trust ng mga negosyante sa pamamalakad po ng gobyerno. Kasi nga yung number one pa rin na issue na korupsyon, hanggang ngayon po hindi po ito natutugunan. Kaya doon po tayo mag-focus. Di ho ba? Kasi kung hindi ho natin naman tumabantayan, magiging
talagang habang buhay na po ito. Pagkatapos ng henerasyon ngayon, yung susunod, ganun na naman po sila. Kaya nga po sana, ito na nga po yung simula. Pero mga kapatid, at tagal ang proseso, mahaba ang proseso. Tama naman si Ombudsman Remulla kahapon. I agree na ano ho ito, hindi rin nga dapat minamadali. Hindi nga rin po dapat ito bara-bara. Ano ho, kasi nga baka din minadali mo, eventually dismissed, at yung pong mga yan na mga maaakusahan na naman, walang kadalaan. Tuloy at tuloy pa rin. Kasi nga wala pong nakukulong talaga as in, mga kapatid. Walang napapanagot. So mamaya po, pag-uusapan natin to. Meron na daw pong tinatanggap sa Witness Protection Program ng Estado sa usapin po ng flood control scandal. Ang tanong lang po natin nga dito na naman, filing po ng kaso, gaano katagal kahaba ito? Kasi kung ikukumpara mo ito dito sa kaso po ni Atong Ang, may arrest warrant na po siya, nahuli na po yung lahat ng mga individual maliban po sa kanya. Ang tanong po dito mga kapatid, kung hindi siya sisipot, ano mangyayari? Itutuloy yung kaso. May arrest warrant siya, magkakaroon ba ng arraignment? Wala. Kasi nga po, wala siya rito eh. Tama? Kasi, Ma-archive na naman yung kaso niya. Though yung ibang akusado, diretso po yan. Yun ang sinasabi ng DOJ kahapon. Pero tama tayo ng, di ba, na-observe dito sa nangyayari. Isa na lang ang hindi mahuli. Yung pinakamalaki pa. Ako lang Same po with naman, the corruption issue. gusto ko Hindi lang ba? po naman disusugan ang sinasabi po ng ating mga kagalang-galang na mga opisyal. Oo. Gaya po ng, ito daw po yung Philippines Most Wanted, Yun na nga. Atong Ang. May 10 million bounty. Opo, magpapasintabi lang po ako sana. Mm. Opo, hindi lang po siya, meron pa pong saldi ko. Huwag nating kalimutan, Tama. please, ha? Opo. May bounty na ba siya? Wala. Oh, bakit? Meron na siyang arrest warrant. Oo. At mukha daw pong kasama siya sa sasampahan na naman din po ng kasong plunder Correct. together with some sitting Other senators. Opo, senators and Oo. former senator. Oo. Pero wag naman natin pong sabihin lang na hindi naman siguro sinasabi na siya lang. Oo. Pero ang turing nga daw po kay Atong Ang ay Philippines Most Wanted ngayon. Oo. Number 1, ha? Oo, May number ganun 1 sila. ba? Oo, may ganun sila na Opo. mga kataga na binitawan. Ang sa akin So, lang pang ilan po- si Zaldi? Number 2? Teka Okay. naman. O, di ba pwedeng Zaldi ko muna? Tapos number 2 yung Atong Ang. Okay lang ba yon mga B? Alam niyo mga kapatid, ito pong si Ginoong Atong Ang, no? Si Charlie Atong Ang. Sa totoo lang po, second chance na ito sa buhay niya. Second chance meaning, dapat to kasi nakulong yan si Charlie Atong Ang. Kasi nga, nasabit siya doon po sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada. Mga kapatid, itong si Atong Ang, yan po ay napabalik sa Pilipinas para harapin yung kasong korupsyon. Siya, plea bargaining sa gobyerno that time. And noong mga panahong yon 2007, 25 million ang kanyang isinauling pera. Kasama siya mga kapatid doon po sa usapin po ng umano ay paghahatid ng ganun din, no? Cash dito po sa bahay ni former President Estrada sa San Juan ng 130 million pesos. Yun ang kanyang inaamin din kasi nga naging bahagi dapat nga ng mga testigo dito po laban kay ERAP. Eventually po nagkaroon sila ng plea bargaining. Oo. So, pero eventually hindi rin siya nagamit bilang state witness dito. Nagkaroon ng separate po na kasunduan siya with the government. Pero nabigay siya ng mga informasyon para nga sa pagdiin sa dating Pangulong Joseph Estrada. Nagsauri siya ng 25 million. At siya ay kinasuhan mga kapatid nung mga panahong iyon ng kaso po sa Sandigan Bayan ng kaso ng corrupting a public official. Corruption of a public official na medyo mas menos po ang sintensya doon sa plunder. Yung pong kanyang sintensya po dito ay dahil nga po ito ay kumbaga mababa lamang, nakapag-apply siya noong mga panahong iyon ng probation. So ibig sabihin lumalabas po na second chance, di ba? Kasi nga dapat nasama siya sa kaso, dapat po kasama siya doon sa plunder case, nagkaroon po ng mga legal na mga movement, etc. So napababa.
at nakapagsauli ng 25 million. Second chance. Nung nakabalik siya, yun, dahan-dahan na po ito, bumalik siya po sa mga negosyo ng sugal. Kasi nga, yun po ang kanyang forte eh. Yun ang sinasabi. Hindi, yun ang kanyang expertise. Kaya nga siya consultant eh. Grabe yung forte Oo, yun ang kanyang, Oo. yun ang kanyang... Sa bagay, ang mga tao may kanya-kanyang expertise yan. May taong ganun eh. Maalam ka eh. Marunong ka eh. Marunong ka sa sugal. Oo. Yan, yung mga... Hindi ba siya, naisip niya yung online sabong nung pandemic? Yung, Hindi ba? yung, Tama. yung, Maalam talaga siya. no, dati kasi, nung may problema sa huweteng, Oo. di ba, bingo two balls. Oo. Ito yung kanilang mga ideya eh. Tama ka, I have to agree with you kasi matatandaan natin nung panahon ng pandemya, hindi pwede magpunta sa Oo. mga, di ba, saan yun? Yung mga... Sabungan. Sabungan. So naisip niya ang online sabong. Kaya nga... At mas doon siya yumaman ng husto. Yun nga. Pero maraming Pilipino ang nalugmok sa online sabong naman. At well, dito po pinag-uusapan yung mga missing sabongeros dahil sa mga nandadaya daw. Mga nagchochope. Oo. So basically, bottom line dito, pera pa din. Right? Still money. Kasi doon sa aligasyon sa kanya, kung totoo man po ito ang aligasyon sa kanya. Kasi aligasyon pa lang ito. Kasi dinadaya nyo yung sabong eh. Oo. Ang pinag-uusapan dito, pustahan. Tama? Pera. So dahil dito sa pera, mga kapatid, may mga aligasyon na para bigyan ng leksyon yung mga nandadaya, mawala sa mundo. Yan pong aligasyon sa kanya. But bottom line dito, still, it's all about money. It's always money, 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 Okay, money. mga kapatid, let's make money. Pero sa Sa legal malinis. na pamamaraan. Yan, sa malinis na paraan. Okay. Hindi na dedeliveran ng mali-maletang cash, pero marangal ang hanap buhay. Mga po sa inyo, Secretary Vince Dizon, sir. Salamat sa panahon. Good morning po, Manong Ted. Good morning po, Ma'am Cha. Happy New Year po. Happy New Year. Salamat po sa inyong panahon. Ito po si Chacha. Go, Yes Cha, please. po, Sec Vince. Thank you po. Kahit medyo parang wala na kayong boses, pumayag pa rin po kayo sa panayam. Ay, hindi po, pasensya na po. Okay Opo. lang po. Okay lang, Sec Vince. Sec, umpisahan po natin yung panayam kasi medyo na-miss kayo ng mga listeners and viewers natin. Matagal-tagal Oo nga din po. yung uli Pasensya nating na po, ugnayan matagal-tagal din. Okay lang po, walang problema. Sec Vince, dito po sa maling coordinates at data na binabanggit po ni Senator Ping Lacson na may kaugnayan po sa Ghost Flood Control Projects na sinasabi nga po parang sinadya na mali no na ipinasa nitong si Bonoan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Confirmed po ba ito na 421 flood control projects ang may kaugnayan dun sa mali-maling coordinates at nakita nyo na po ba mismo kung ano-anong mga proyekto ito? Ganito po, no? Una-una po, ongoing pa rin po ang ating validation kasama ni General Azurin saka ni Undersecretary Bisnar, kasama na rin ng PNP at AFP. Pero ito lang po ang masasabi natin, no? Ayoko po munang pumunta dun sa kung sinadya ba ito o pagkakamali lang, pero ito po ang fact, no? Ang fact ay marami po dun sa mga proyekto at coordinates ng mga proyekto na ipinasa ng DPWH para sa isumbong sa Pangulo website ay mali po ang coordinate. Ako po mismo, naka-experience po ako niyan sa Oriental Mindoro. No? At chinek po namin doon sa coordinates na sinubmit. Nung kakapasok ko lang po ito. No? So, sinubmit po ito bandang mga Agosto. Pumasok po ako ng September. Pumunta po ako sa Oriental Mindoro. Kahit ako po mismo, meron kaming pinuntahan. Sinabi, may proyekto dyan. Ala akong nakitang proyekto doon. No? Sa Mindoro. No? Sinasabi niya may proyekto daw ang SunWest Corporation doon pero wala. So, totoo po na maraming mga proyekto ang hindi mahanap dahil po mukhang mali ang coordinates na isinumite sa isumbong sa Pangulo website. As to yung motibo po noon, kung yun po isinadya, yan po ay kailangan imbestigahan talaga ng mabuti dito sa ongoing investigation natin. Oo. Ito po bang mga coordinates na ito na hindi pa natin sure kung sinadya ba, sino po ba ang nag-prepare nito? Sino po ang nagpasa nito? Kasi kahapon sa naging ugnayan po namin din dito tungkol sa issue na ito, ang binabanggit ni Mayor Benji Magalong,
parang natanong niya si Secretary Bonoan before tungkol po dito sa mga coordinates. Hindi pa sigurado na mali noong time na yon, pero dahil daw po siya ay marami ng kailangang intindihin, he's parang assuming na yung kanyang mga mas nakabababa po, USEC natin, ASEC at iba pang kawani ng DPWH ang gagawa na nito mga bagay na ito. Pero para mas klaro lang, sino nga po bang gumagawa ng listahang ito? Opo, ang nag-submit po ay ang DPWH bago po mag-resign si Secretary Bonoan. No? Sinamit po ito sa PMS sa Malacanang para nga po doon sa isumbong sa Pangulo website. As to sino po specifically, ang mga grid coordinates po ay nanggagaling sa isang sistema, yung tinatawag ng PCMA, na at that time ay under po sa planning division ng DPWH. Under sa planning So ito po division. Ito po ay opisina ng yumaong dating Undersecretary Cathy Cabral. Para lang po din mas malinaw, PCMA ang stands for, ano po ito mismo na sinasabi nyo under Ano sa... po ito? Project Coordination and Monitoring application. No? So sistema po ito, software po ito. Ito po ay ginagamit, pero po ito ay ini-encode po yan ng mga iba't ibang mga project engineer ng DPWH. Yung coordinates, pinapasok po yan. Oo. So, PCMA under the planning division ng yumao pong si Yusek Cabral, may binabanggit pa pong isa sa Senator Ping, MYPS. Ano naman po yun? Ano po yan, no? Kasama din po yan dun sa PCMA system. No, hindi ko lang po kabisado yung Acronym. yung mga salita, pero kasama din po 'yan sa sa pagpaparaan ng pagmo-monitor. Actually, lahat po ng mga sistemang ito ay subject na po sa ongoing audit ng DPWH ngayon, no? Nagpatulong nga po kami sa private sector. Meron po tayong kasi hindi naman po pwede yang i-audit ng mga tao din na gumagamit yan sa loob ng DPWH. So tayo po ay nagpatulong sa mga iba't ibang mga private sector IT groups para tulungan kaming i-audit yan at magrekomenda ng mga paraan paano natin mapapagakas at may iwasan natin yung obvious na human intervention at manipulation na nangyari nung nakaraan. Okay. So yung binabanggit niyo po ngayon, meron ng private firm na tumututok po dito para malaman kung ilang coordinates yung mali? Meron po tayong, nagpapatulong po tayo. No? Wala po tayong hinire. Ano lang po, puro ito mga volunteer lang po na pinapa-audit natin, parang third party. So sa na ngayon, pinapa-check kung ano ba ang mga pagkukulang, anong mga iba't ibang paraan para mamanipula ang mga datos, at paano aayusin ito para hindi na ito magawa in the future. Okay. For future po, para Kasi hindi na ang IT maulit. naman po, alam niyo naman po, ang tawag dyan sa IT parlance o yung salita pagka kahit may software ka maganda, kung mali ang pinapasok na datos, ang tawag dyan, garbage in, garbage out. So kailangan pong iwasan yon. So sa ngayon po, yung data na kung gaano kadami yung coordinates, still hindi pa rin tayo sure kung mas kaunti o mas Hindi madami pa rin pa po. sa 400 Yan po. plus. Opo, kaya nga po yan ay ongoing pong binabalida ng rinibalida ng ating mga iba't ibang kasama na po ang PNP, ang AFP at iba pa po. Oo. And then So ano Vince, yan, no? Oo. Medyo masalimuot na proseso po kasi ito. Oo, Pero ang pagkakaalam ko po, magre-report na po si General Asurin at si Yusek Bisnar sa mga susunod na araw dun sa kanilang mga na-revalidate. So hindi pa natin masasagot kung ilan po talaga dito ang mali, ilan yung talagang kumbaga sinadya na hindi tamang coordinates. Pero sir, yun pong mga system na ginagamit o MYPS man yan or PCMA, gano'n na po ba katagal yan ginagamit ng DPWH? And for the longest time, hindi po nakikita na baka may mga naipapasa na maling coordinates? Mukhang ganun nga po. Kasi ang pagkakaalam ko, at least ang PCMA, ano po yan, no? Previous administration pa po yan. Kinabit, no? In-install. Okay, kinabit at So in-install. ano po talaga? In fact, marami din pong mga reklamo, pati sa mga LGUs at mga provincial governors, no? Na mali-mali din po yung naibibigay sa kanilang coordinates kasi pagpunta nila doon, wala. Okay, last admin po ito ginamit. Pero prior to that, ano po bang sistema ang ginagamit natin? Mas okay po ba iyon kumpara dito? Sa parang Hindi mahirap ko po masasabi i-check? kasi nung panahon pong yun, mano-mano .
So, alam nyo, ang sistema naman po, generally maayos dapat yan, no? Pero yun nga, kapag ang paggamit o pagpasok ng datos, mali o sinasadyang minamali, yun nga po ang tawag dyan, garbage in, garbage out. So, Okay. kailangan po talaga yung buong proseso ang repasuhin at i-review at ayusin. Tsaka may problema tayo doon sa nagpapasok ng data. So may mga Tama po tao yan. doon sa planning ang iniimbestigahan nyo na rin po ngayon. Hindi lang po sa planning, kundi pati po yung mga project engineer kasi nag-originate po yan sa field sa project engineering personnel from the region papunta sa district engineering offices. Masakit po sa ulo ito lalo. So hindi lang Masakit po talaga, napakarami po niyan. hindi lang sa main office. Libo-libo pong mga project engineer ang meron ng ang DPWH. Kaya ano po ito? Oo. Masalimuot pong pagre-revalida ito. Ano ang tanong diyan siya Sec, ano motive? Opo. Ano ang motive kung sabi nga po ninyo ayaw niyo humusga ngayon pa lamang kung Opo. kung sinadya o hindi kasi iniimbestigahan. Kung sinasadya ito, ano ba motive kung sakali? Klaro naman po siguro kung anong motibo, Manong Ted, no? Para itago yung kung ano mga ginawa nilang mali. No? Yun na naman ang posibleng motive nun. Kung may motive man po, I don't think gagayo na tayo doon sa motibong yun. Oh, kasi Kung sinadya, no? Kung sinadya. Kasi pwede kasing ang dating naging ghost project kasi doon sa coordinates wala naman talagang proyekto Posible po doon. yan. Okay. Oo. Pero mayroon po tayong nakitang ganon, no? Na halimbawa po, no, flood control. Alam niyo na ang ilog, mahaba, no? Itong coordinates na to wala. Pero kung titignan mo, a few hundred meters away meron. So ang sinasabi nila, yun po yung project na yun, nagkamali kang ang coordinates. So pero yun pa rin, kailangan din nating i-validate yun. Kasi kailangan, same project ID ba yan? Same Opo. contractor ba yan? No, same dates ba yan? No? So yun po ay kailangan i-validate. Pero meron pong ganon, tama po kayo doon. Sige. So, kaninyo nag-iimbestiga po, sino ho particular ang nag-iimbestiga dito para ho magkaalaman and the possible cases na maaaring isang pa? Opo. Right now po, within DPWH, Undersecretary Ato Bisnar, former General Ato Bisnar, at kasama po niya dyan si General Asurin na sa ICI. Sila pong dalawa ang nag-lead ng investigation into the suspected ghost projects. No, kasama din po yung buong team na yan na itinalaga ng ICI. Pero ngayon po sa 2026 DPWH projects, paano na po yung mga grid locations po nito? Yung kanya pong mga coordinates Yan po ay kayo? sinisigurado na natin. No? Very strict. At hindi lang po kami umaasa ngayon sa mga project engineers. Kung hindi, re-validate po yan ng regional at ng central office bago yan ipasok sa sistema. So, meron pong 3 validation process. No, yung project engineer, papasok niya, i-check yan ng region, i-check din po ng Technical Services Division ng DPWH Central. At hindi lang yon, Manong Ted, ngayon po, alam niyo naman po, kami po ay gumagda ng Memorandum of Cooperation with various groups, no? Kasama po ang CDCP, ang Mayors for Good Governance, at ang mga civil society groups led by TAPAT, no? So yan po, in fact, nagmi-meeting na po kami since last year pa at ngayon na napasa na ang budget para nga po coordinated po lahat ang pagmamonitor, pati po yung ating mga civil society groups, mga LGUs, pati na rin po ang simbahan, kasama po sa pagmamonitor at pagbabalidate ng tamang mga lokasyon ng mga proyekto. Oo. Yes, Sec Vince, medyo curious lang ako dun sa ginagamit nating sistema sa DPWH. Balikan ko lang yung coordinates Opo. kanina. Sabi niyo po from Opo. regional offices, merong nag-e-encode doon ng mga bawat proyekto. District office. District office. Regional district office papunta sa main office ng DPWH. Pagdating po Yes sa main po, office, tama po yan. pagdating sa main office ng DPWH, hindi na po nila mababago yon. Kung ano yung pinasa ni regional district office, yun na po yun. Hindi po, mababago naman po. But I think ang naging problema nung nakaraan, wala pong revalidation. Meaning kung ano po ang ipasok ni project engineer, halimbawa sa Bulacan, no, sa first district of Bulacan, yun na po yun. Kumbaga,
pinagkakatiwalaan na nga na tama yon at wala pong nangyayaring revalidation. Yun po ang nakita naming isang mga tingin namin talagang malaking pagkukulang at weakness nung sistema nitong nakaraan. Oo. Yung pong Wala pong nangyayaring revalidation. Sino po dapat ang gumagawa ng revalidation? Ngayon po, ang ginagawa na ho namin ngayon, pag in-encode ng district, ibabalidate yan ng region, ibabalidate din po yan ng central. At ngayon po, may dagdag pa tayo, pati yung mga nasa labas ng gobyerno tulad ng mga civil society groups, pati na rin ng mga LGUs, binibigyan namin silang access to validate. At magbibigay sila ng input sa isang sistema din. No? Okay, sige po. So parang multiple validation po. Yun po ang aming dinidisenyo ngayon para sa mga projects moving forward. Oo. Kailan po yan magiging epektibo? Ngayon taon po ba yan, Sec? Ngayon na pong 2026. Oh, tsaka meron ho bang kumbaga real time ngayon na monitoring na kumbaga? Well, hindi naman ho natin masasabing real time, pero dito po sa bagong transparency, kasi po ang real time bawat segundo, bawat minuto, no? Dito po sa ating bagong ginawa ng ating Pangulo na Transparency Portal, meron na pong regular satellite images na ipapasok tayo sa kada proyekto. So, syempre, by satellite, Opo. kailangan po tama yung coordinate. No? Kasi syempre, yung satellite, dun siya titingin. Opo. So, regular po yan. Ang aming usapan po monthly. No? Mag-upload ng mga satellite images monthly sa bawat proyekto na ongoing. Okay. Sige po. Pwede ho ba, sir, once and for all, itong Cabral files na ito? Kasi nung nasa bakasyon po kayo, ang sinasabi po ni Congressman Leviste, humihingi siya ng clearance sa inyo. That's one, na ito'y ilabas sa publiko, yung kanyang hawak na files. Pangalawa, pinahintulutan nyo siya na kunin itong Cabral files na ito sa office mismo ni Yusek Cabral. May visuals pa po ito. Ano ba talaga ang pangyayari dito? Ano ba kwento nito sa inyo? Ipapaliwanag ko po ng mabuti. Para lang Ito po yung nangyari September 4. Pangalawang araw ko pa lang po ito sa DPWH. Pumasok po ako September 2. Tumawag po sa akin ang yumaong Undersecretary Cathy Cabral, na nandun daw po sa opisina niya, si Congressman Leviste, at humihingi ng files. Ang tanong ko po, ano ang hinihingi? Ang hinihingi daw po yung district allocations ng mga proyekto. No, meaning, bawat distrito sa Pilipinas, ano ba yung mga proyekto niyan, ano ang total? Ang sabi ko po kay Yusek Cabral, that is public information yan. Kasi yan ay nasa budget, yan ay nasa National Expenditure Program. So, ibigay dapat yan. Yun po ang sinabi ko kay Undersecretary Cabral. Ulitin ko po, yung legislative district allocation. Yan po, anong taon yan, para sa anong taon? 2025 po ata sa aking pagkakaalala. No? Pero in fact, ang sinabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat yan. So dapat yan nasa publiko yan. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report after ng mga ilang pangyayari na si Congressman Leviste daw po nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Yun po ay, syempre po, hindi ko po pinahintulutan yun. Kasi meron po tayong proseso ng pag-request at pagkuha ng dokumento especially under the Freedom of Information Act, no? At yung pagsapikitang pagpasok ng isang flash drive sa isang computer sa isang opisina ng gobyerno, hindi naman po yun ang tamang proseso. So yun lang po, no? Iyan po ang totoong nangyari nung September 4, no? Now, as for the Cabral files, no? Yung mga files po ni former Undersecretary, yung yumaong Undersecretary Cathy Cabral, yan po lahat nung December 22, after po natin nakatanggap ng subpoena sa Ombudsman, lahat po ng yan, including po yung 2 computer na personal ni Undersecretary Cabral, sinumiti na po natin lahat yan sa Office of the Ombudsman. At Ombudsman na po yan, ngayon ang may kustodiyan yan, at under investigation na po yan ngayon. In fact, ang gusto pong mangyari ng Ombudsman, na ginagay din po nila sa kanilang subpoena, gusto nilang isubject yung computers to forensic analysis ng PNP Cybercrime. Yan po, alam ko,
gagawin na po yan ng PNP Cybercrime very soon. Yung pong sinasabi niyo na petsa na yon, tumawag sa inyo si Yusek Cabral, yun ho ba din yung Opo. petsa na umano ka ninyo ay nagpilit na kumuha po Opo, ng same- soft copy same- itong same. si Mr. Leviste? Yes. Yes, same afternoon po yun. Oo. Same po yun. Opo, Yan na rin po yung incidenteng report din po nung ilang mga staff ni ni former Undersecretary Cabral. No? Opo, It's the opo. same incident. September 4 po yun. Okay. Sir, that kaninyo, no, labag sa panuntunan ng gobyerno at ilang mga provision ng batas, yung ginawa ni Congressman Leviste noong Setyembre last year. Opo, hindi naman po tama yun, tingin ko. No? Okay, sige. Kung labag po iyon, bakit po kayo hindi nagreklamo? Pati po si Yusek Cabral, Opo. officially. Opo, actually, yun po ang sinuggest ko kay Undersecretary Cabral that same day. No? That same evening, no? That same evening. Kaya lang po, no, nag-request po siya at pati yung kanyang mga staff dahil po takot na takot sila at that time kung pwedeng wag na lang palakihin ang issue. Yun po talaga ang request sa akin. At ako po, bagong-bago pa po ako sa DPWH noon, ang sabi ko na lang, i-record yung incident. In fact, I asked at that time, nandun din po o pumunta po doon si ngayon Undersecretary Charles Calima. Ang sabi ko lang, na dating PNP general din po siya, sabi ko, kumuha na lang po ng incident report, i-account, para lang po meron tayong clear record nung nangyari at isiguraduhin lang po na nandyan lahat ng mga CCTV footage at kung anumang mga retrato na meron. Kaya po So yun lang po ang Opo. ginawa namin. Kaya natabi itong lumabas ngayon recently na footage nga po na Totoo po pagpunta yan. roon ni Mr. Opo. Leviste. Nag-accede po ako no dun sa request ni former Undersecretary Cabral Mhm. at yung kanyang mga staff na wag nang palakihin. Opo. Pero we recorded everything po at nakadocument po lahat. yan. Kaya din pati yung picture ng sugat daw sa kamay, daliri, nando doon po na preserve ka po. No, Opo, no, yun na nga po staff yung niya. Okay. nangyari daw po na may agawan ng papel, kaya daw po na Mm. paper cut si Opo. Yusek Cabral noon. So, Sige. opo, So, kasama po yan. It's all one incident. opo. Sinasabi ho ninyo, ang hinihingi ni Mr. Leviste ay public document, no? Public record, Tama po actually. yan. Public record. And then, ang sinasabi ni Mr. Leviste, kinakailangan pa ng permit mula sa inyo para ko ito isa publiko, pero nag-inot siya ng labas dito. Kayo naman sinasabi nyo, isinumiti ito sa ombudsman kasi sinubpi na po nila. At meron pang mga sinasabi din na ifo-forensic pa ito. Meron pang mga kung ano-anong pag-aaral. Bakit ganon? Eh kung public record ito, ba't di nilang ilabas lahat? Pero yung pong mga allocations ng district, yan po ay public record po talaga. Mhm. Kung ano, in fact, sinabit din po namin yan sa Senado at sa Kongreso. Request po. Yan po ay public record po talaga. Pero, syempre, meron pong mga ibang files na nandoon sa computer. Yun po ang isa subject ng ombudsman sa kanilang pagsusuri. Pero yung pong district allocation, public po talaga yan. May sinasabi si At Congressman nailabas na po yan. yung nga, may sinasabi kasi si Congressman Leviste na kailangan pa ipagpaalam kasi ito ho yung may mga notations na nung mga allocables sa ilang mga secretaries, no? Ito nga po iyon ang sinasabi. Yun To ho, be honest, hindi ko po alam yung sinasabi ni Congressman Laviste na may mga notation. Ang alam ko lang po, yung sinumiti namin sa kanya na pinaprepare ko din kay Undersecretary Cabral at that time, Mhm. yung pong listahan ng mga proyekto kada distrito. No, pero yung pong sinasabi niya, kaya po ako ay medyo nakukonfuse din po sa iba't ibang mga listahan na sinasabi. No, kaya tingin ko po ang pinakamaganda na ginawa ng ombudsman, hiningi po niya ito at tignan po talaga ano po ba ang mga listahan na ito. By the way po, no, sa Manong Ted, hindi lang po mga listahan ang binigay namin sa ombudsman. Pati po lahat ng letter of request from 2016 to 2026 na pumasok sa opisina ni Undersecretary Cabral para sa mga iba't ibang proyekto, sinama po namin yan pero doon po, sa mga isinumiti po natin. kasi wala ho namang problema doon sa mga request na yan kasi kung yan po Opo. legit na request ng distrito, okay naman yun. Pero yung nga po, Tama po. andito ho kasing, ang controversial dito, yun pong naging testimonya na nga nila, Bonoan, Cabral, Bernardo, na yung mga leadership fund kung tawagin. At may mga, Opo. sabi ho mismo ni Senator Ping, may mga cabinet secretaries na may alokasyon ng DPWH projects. Kayo po, sir,
in all honesty, totoo yun, di ba? Na meron pong mga cabinet secretaries na may alokasyon po ng DPWH funding? Ay, unang-una ho, wala pa ho ako nakikitang ganong listahan. Unang-una, no, na sinasabi. No, pero ang sa aking pagkakaalam po, no, merong mga iba't iba pagka po magsisimula na ang budget proseso, no, yung proseso ng budget para sa isang taon. Marami pong nagre-request sa DPWH. Mayor, governor, congressman, senator, at meron din pong mga nasa loob ng gobyerno, nasa loob ng ehekutibo na nagre-request. Now, as to whether alokasyon ba yon, no, quote unquote, meaning yan ba hiningi, no, at inallocate para sa isang tao, whether LGU yan, probinsya yan, legislative yan, o executive yan, yun po hindi ko masasagot. Hindi nyo, No. wala kayong alam doon sa SAP? Wala po. Sa Hindi ko SAP alam. ng Ang mga alam ko, initials? Opo. Ang alam ko po, merong mga nagre-request, no, ng mga proyekto. Pero kung yan ba ay ina-allocate o kumbaga binibigay sa mga taong ito, hindi ko po alam yon. Pero yun po, hindi po tama yon. No, sa aking pananaw. At dapat po yan, kung may request, dapat po yan malaman ng publiko. Si ganito nag-request ng ganyang proyekto, ng ganyang tulay, ng ganyang kalye. Sige So yan po ang Opo. dapat gawin na sa moving forward. Yes, moving forward. Pero itong sinasabi ni Senator Ping, mismo sa kanya nang galing, no? Pati nga siya nagulat, bakit may ganito po na alokasyon ng ganito kalaking pondo sa isang SAP, may mga ganun pong initials. Kayo, sir, mismo, hindi nyo alam yon, hindi nyo nakita yon, yung mga sinasabi ng posibilidad na ito ho ay mga miyembro mismo ng gabinete na may alokasyon ng pera from DPWH? Wala ho ako nakikitang ganong klaseng dokumento. Ngayon, kung meron pong ganong dokumento dun sa mga files ni Undersecretary Cabral, yan nasa ombudsman na po yan. And I'm sure subject na yan sa kanilang ongoing na investigasyon. Okay. At Sige. kung yan po susubpina naman po ng ating mga institusyon, no? Tulad ng Senado o ng Kongreso, syempre po, tayo kailangang sumunod yan. Okay, sige. Kumusta na po yung sunog sa Baguio? Ano pong report ng inyong mga tauhan doon, Sec? Itong sa Ongoing pa rin nangyari po lang po sa Cordillera. ang initial report po, unang-una, awa ng Diyos, napakaliit na portion nung office ng regional office ng DPWH sa Baguio ang nasunog. Parang 2 square meters yan. So maliit lang po talaga na area. Na-control po ito agad. Pero ongoing po ngayon, ang dalawang kailangan nating malaman dyan. Kasi, taga mo, Manong Ted, nung nalaman ko na nasunog ang regional office o nasusunog ang regional office ng Baguio, 2 days after ako mag-announce ng Regodon at tatanggalin yung ililipat yung regional director ng CAR. Talagang nagduda po ako dyan, Manong Ted. Kaya nga po tinawagan, nag-usap po kami ni Mayor Benji Magalong, pati yung kanyang fire chief ng BFP sa Baguio, para talagang siguraduhin, number 1, mapatay kagad yung sunog, awa ng Diyos, napatay agad, kaya maliit lang yung nasunog na area. Pero imbestigahan talaga kung ano ang cause. So, ang initial na sinasabi nila, yung usual na naririnig natin, na may na-short na wire sa kisame, etc. Pero hinihintay ko pa po yung final report ni Mayor Magalong at ng DFP dyan. Ang sabi po sa akin, by this weekend po makakakuha na po tayo ng final report. Pero sa paunang report yung nabasa ko, may mga dokumento tungkol sa mga pagbabayad sa proyekto na meron daw doon, nasunog? Inaalam ko pa po exactly kung ano ang dokumentong nadamay. At ikalawa, ito bang mga dokumentong to, ano yung mga dokumentong yan? At ikalawa, meron bang backup yan? Kasi standard operating procedure, lahat ng dokumento may PDF file yan, may backup yan. So, inaalam pa po natin ngayon. Ang DPWH CAR Cordillera ang siyang may hawak ng mga proyekto sa ilalim po ng distrito ni Congressman Eric Yap. Tama po yan. Ang una ko nga pong tanong dyan at pakicheck kagad, sabi ko po kay Mayor Benji, and I gave also the authority to the city government to assist us in the securing of the area. Pinapacheck ko kagad kay General Bisnar kung may mga naapekto ang mga documents involving rock netting. Yun ang unang-unang kong pinacheck.
Yun ho bang mga dokumento tungkol sa bidding at lahat ng dokumento dito po sa overpriced na mga solar lighting sa Benguet, rock netting na yan, pati po itong sinasabi din po ng mga overpriced po ng mga pangkalsada at mga riprap na ginawa doon, may dokumento na ba kayong separately na hawak dyan at hindi lang kayo aasa sa Cordillera DPWH? Actually, yun po ang maganda, meron na po. Kasi lahat po ng dokumentong yan, last year pa lang, pinasumiti ko na po sa central office. So we have all the documents already. No, at mukha naman pong, kasi tinanong ko din po talaga yan. Yan ang unang-una kong tinanong kay Undersecretary Bisnar at sa aking initial report, wala naman pong ganong dokumento na nadamay. Initially, yun po ang no. Pero iniintay ko pa rin po yung final inventaryo ng lahat ng mga nasunog na dokumento. May CCTV ho ba doon sa DPWH nga car? Meron po, pinapacheck ko din po yung CCTV footage. Opo. Ano Kasama po? din po yan sa nasa BFP na. Okay. Anong sabi ho? Gumagana ba nung bago masunog? Gumagana naman, no. So, tingin ko po, sa final report, magagaman po natin talaga kung ano ang tunay naman yan. Okay. Sige po. In Salamat. the next few days na po yan, by the Opo, weekend. Salamat, Sek. Sek, Opo, Manong Ted. kayo po nakita ko nga kayo doon sa may bandang Quezon Avenue sa Philippine Children's Medical Center, tsaka doon po sa binubuo Opo, nga opo. na lung center, cancer center, may sinasabi kayo Opo. First, yun ho bang dalawang ospital na binabanggit nyo, yung funding dito, saan ba nanggagaling? Galing po ito sa DPWH, kasama po ang DOH. No, ito po ay funding ng DOH, pero ang DPWH po ang nag-i-implement. Ayun, ang implementing agency sa proyekto ay DPWH. Okay. Opo, pero ang pondo po ay dun po sa mga hospital na yon. Halimbawa, yung sa Cancer Center, sa DOH po yan. Tapos yung pong sa NKTI po yan. Yung pong sa Philippine Children, sa Philippine Children's po yan. Pero ang nag-i-implement po, ibig sabihin, ang nagpapabid, ang nagmo-monitor, nag-i-implement ay DPWH po. Okay. Unahin ko itong PCMC. Ito'y araw-araw ko nadadaanan at hindi matapos-tapos yung building na ito. Opo. Anong issue dito? Opo. Sino ang contractor nito? At ano ang issue dito? Ba't di matapos-tapos? Opo, dalawang building po yan, no, Manong Ted, no? Meron pong isang building, yung nakikita niyo siguro na 8 stories na parang 8 years na yata ang ginagawa. Manong Ted, I think this is the building na sinasabi mo. Meron pa kasing isang building na ang contractor ay si Sherman, something like that, no? Shierman, no? So, yung pong 8-story, yan po, matagal na pong ini-implement yan, no? Ang nag-implement po niyan ay ang PCMC mismo, hindi po ang DPWH. Yun po ang paliwanag sa akin nung head ng PCMC nung nandun ako nung Wednesday. Pero delayed po yan. No? At meron silang pinapatulong sa DPWH para mapabilis na nila. Yun po, tutulong po tayo dyan sa kanila. Pero yung pong ating ini-implement, yung pong mas malaking building nila, no, sa likod. No, yan po delayed din. No, and ang rason po sa delayed both nitong 8-story building na 8 years na in the making, yun nga po, unang-una, tingi-tingi po ang paglalagay ng budget. No, kasi halimbawa po, ang isang budget 500 million halimbawa para matapos. Ang ginagawa po diyan sa aking sa pag-explain po sa akin ng mga doktor natin diyan sa May East Avenue, bawat taon po, patsi-patsi po, tingi-tingi po ang ginagawin na budget. So, ang nangyayari po, delayed po ng delayed. Minsan po, 50 million, 100 million. Kaya po talagang na-delay ang budget. At dahil dyan, nagsasuffer yung buong PCMC. Kasi, grabe po ang pila ng mga bata dyan. Yes, no? yes, okay. So, yun po ang nagiging problema. So, yun Okay. po ang tingin ko kailangan ng mabago. Magkano kanilang kailangan para po matapos agad-agad ang naturang 8 years ng construction ng building at saka yung inyong tatayong bago? Yan po, nasa kanila na ang pondo. Meron na po silang pondo dyan. Pero, marami po pong delay. So, tutulungan po natin sila hopefully this year, in the next at least 6 months, matatapos na finally yung 8-story building na yan. So, yun po ang binigay nating commitment. Within 6 months by June, tapos na po yan finally.
Ngayon po, yung pong isang bagong ginagawa, no, ang kulang na lang po less than 1 billion na lang, parang mga 600 million na lang po ang kulang dyan. So yan po ay commitment na rin natin sa PCMC na popondohan na po natin yan sa 2027. 2027 pa. Oo, kasi wala po siyang pondo dito sa 2026. Okay. No, maliit sige. lang po ang nailagay. Opo. Sige. Kasi medyo matagal pa po ito, Sir Ted. No, kasi nagbuhukay pa lang po ng pundasyon So, Opo. hindi po ito matatapos ng 2028. Okay, sige. Yung sa may tabi po ng lung center na cancer center, ano pong issue doon? Opo. Ganun din po ang issue. Tingi-tingi din po. No, kaya napakatagal din po at napakabagal. So, ang kailangan naman po na pondo doon ay 1.2 billion o 1.5 billion ang kailangan na pondo. Tinanong ko po yung kontratista, yung chairman. Ang sabi ko po, simple lang. Kung mabibigay na natin ang full budget nito sa 2027, end of 2027 ba matatapos na yan? Ang sabi po niya, kung buo po yung budget by then, matatapos daw po nila by December 2027 yung Philippine Cancer Center na 20 stories. Opo. Yun din po ang kinumit po nung kontratista din po nung sa NKTI. Opo. No, matatapos din po by end of 2027 yon kung mabuo na ang budget by 2027. Magkano po yung kailangan sa NKTI? Mas maliit na lang po ng konti, parang mga Okay. na lang po, mga a little less than 1 billion na lang po yun. Opo. So ang issue dito, funding. Well, Yes. among others. No? Yes, Marami ding ibang funding. issue. No? Opo, pero but basically po kinakatwiran ng contractor kasi gagawa lang kami sa magkano ang ibinabayad sa amin. Yun po naman yun, di ba? Tama po. Okay, sige. Tama po. Sige, Kaya po okay. nabibitin. Opo. Pero meron din pong mga ibang issue. Pero tingin ko po yun kaya ng solve. Okay. Alam ho ba ito ng presidente? Itong funding Alam issue po na to? niya. Aha. Alam po niya. Oh. Alam po niya. Kaya nga po nung last week, nung nagkita po kami after New Year, ang sabi nga po niya, pondohan na yan ng todo. At tignan ang timeline, kunyari po, 2 years, no? Ang possible na matatapos. Then, i-divide natin ang funding ng 2 years. Sige. Kung alam niya po ito, No? So, bakit di sinama sa NEP? Itong nagdaang mga ito ngayon for hindi this po, year. ang problema po sinasama po ata sa NEP pero nababawasan po pagdating na po sa Kongreso. Yun po ata ang sige. nangyari. Okay, ganito. Kung alam niya yan, bakit po itong maifi halimbawa na 24 billion lang sa NEP for this year Opo, eventually naging halos triple, 51 billion inaprubahan niya. Ang kailangan lang sa ospital na ito, less than 2 billion Yan po, hindi ko na po alam kung ano nangyari doon sa nakaraang budget, Sir Ted. Wala po akong enough information para sumagot sa tanong mo, Sir Yes, Ted. sir. Yes, sir. Pasensya na po. Opo. Pero I know. ang alam ko lang po, ang Sige. utos sa akin ng Pangulo last week lang, kung ano ang kinakailangan para matapos bago mag-end ang term ng Presidente, ilagay na sa budget. O sige po, kasi nga, well, ito ho kasi, concern ito ng DOH Secretary, dapat siya ang pumupukpok Opo. dito. Anyway, Tama sige po, po yan. we understand kung nasan po kayo. Ito na lang po, pahabol na lang ito. Sir, Opo. itong mga school buildings ng DepEd, PPP na Opo. daw? PPP? Opo. In-approve na po ng NEDA board ito, ng Economic Development Council ito. Pero hindi po lahat, no? Hindi po kasi napakalaki po ng backlog, Manong Ted, no? So ang usapan po namin ni Secretary Sani Angara, which I think tama yung direksyon niya. 3 po ang gagawing modality para habulin natin ang backlog. PPP, DPWH, no? At yung pagpipirma po ng Memorandum of Agreement sa mga LGU at probinsya. Para sila din po gagawa at tutulong para ma-address natin itong backlog. So yung combination po ng 3 yon, hopefully with that, madami po tayong magagawa this year at sa mga susunod na taon. Okay. Yung pong PPP how does it work? Paano kikita ang private sector sa pag-construct ng school building ng gobyerno? Opo, syempre po, meron naman pong allowable return on investment, ika nga. Na yan, nasa batas yan
at nasa mga regulasyon yan ng ating Mm. ng ating Department of Development, no? At yan po ang allowed return po diyan ay hindi lalampas dapat ng 10%, 10 to 12%, parang ganyan po, no? Mhm. Sorry, 8 to 12%, no? Depende sa proyekto. Yan po ay allowed naman sa batas, no? Pero hindi po pwedeng lumampas diyan. So No, at meaning kailangan yung Opo. So meaning ito, dati po kasi DPWH implementing agency pero you get your Tama po. contractors, tama? Tama po, Okay, pinapag-build out po yan. Tama po sige, yan. okay. So ngayon nangangahulugan, yung DepEd, sila po ang magpapabidding para po sa private contractors na siyang Tama gagawa ng project. Tama po. Tama po yan. Eh di ganun din. Hindi po. Ang kakaibahan mo dito is, unang-una, hindi po kinakailangan ng immediate na budget. Kasi PPP po siya, sa aking pagkakaintindihan, siguro kung baka magkamali lang ako, Aabonohan ng kontraktor. aabonohan po, yes. Aabonohan po ng developer. No? At pagka yan po ay natapos na, Mhm. yan po ay babayaran. Ang tinatawag po na technical term dyan, availability payment, ang tinatawag dyan. No? So, siguro po, mas maganda, maipaliwanag din po ni Secretary Sani yan. Baka ako po nagkakamali, no? Pero sa akin pong pagkakaintindi, ipapauna ang kapital ng developer at later on, kapag natapos na po ito, babayaran po yan ng gobyerno. Sino pipili ng contractor? DepEd, sila ang gara pa din. Opo. Ang magpapabid po niyan ay ang Department of Education. Yung PPP po, yung PPP. Yes. Kasi po, parang lumalabas dito ngayon, ang kaibahan lang nito, may mamumuhunan sa construction tsaka babayaran. Sa DPWH kasi, DPWH ang may hawak ng pondo, inut Tama ang po. bayad sa kontraktor. Tama? Opo. Opo. Yun po ang more or Sige. less ang schema para dun sa PPP na in-approve. Okay. Pero Doon ganun... naman, halimbawa naman po, doon naman po sa mga MOA sa LGU naman po magpapabid nun. Pero probinsya, pero magpapabid. yung bayad, gobyerno din ang magbabayad eventually doon sa namuhunan ng kontratista. Opo. Tama po yan. Tama po kayo. So basically po, GAA funded rin ito. Ang magpapabidding ang DepEd sa kung sinong private sector na gagawa nitong proyekto, and then babayaran siya ng buo o paano nga naging yung anong modality nito? Babayaran siya agad Hindi ko doon sa po alam ang mode of Okay. payment, pero ang pagkakaintindi ko po, ang tawag dyan turnkey. Ibig sabihin, mababayaran lang po ang developer kapag natapos na at natanggap na ang proyekto. Okay, So yun sige. po ang pagkakaintindi ko, pero baka po nagkakamali ako, Sir Sige. Ted. Opo. Pasensya na po kayo, napahaba tayo kasi No po problem ang dami po. Okay namin lang po, katanungan Sir eh. Opo. Opo. Pasensya na po. So ulitin po, Sec, at good luck po sa inyo. Opo, Sir Ted. Maraming salamat po, Manang Ted, Ma'am Cha. Thank you. Thank you. God bless. So, ang magpapabidding ay DepEd. Sila ang pipili. Oo. Si TryGive ba ang mag-a-award Hindi nito? na, wala na nga siya doon. Hinahanap pa nga siya, di ba? Kasama siya sa pinapasabi na sa lunes. Ay, sorry po. Oo, hindi na Ay, siya wala na ba kasama. siya sa DepEd? Wala na. Hindi ba siya doon dinala ni Isani Angara? Wala na siya doon. Pero sinama siya. Pero wala na siya doon ngayon. Oo. Hindi ba? Tama, no? Tatanong lang ako. Oo naman. Okay lang naman sayang tuloy. Kulang na sa oras. Itatanong ko yung yung sa Ilocos Sur Bridge na issue din ngayon. Hindi, bale. Oo. 9:29 pong ating tamang oras. Itanong mo na lang off the air. Sige nga. Today po ang column ni Jaris Bondok po para sa mga didis. Plunder Rap versus Sara. Ombudsman can enter OVP access papers. Yan mga kapatid.